Pero unahin ko lang ang katanungan. Kahapon po marami ang namangha no, sa inyo pong uh, oration na wala kayong binabasa. Thank you, attorney. Thank you po, Oo. Manong Salamat. Ted. Idol Thank you po, natin Manong si Ted, attorney Ma'am sa Chacha. pagkakalma. Thank Thank you you. po, Thank attorney. you. Interview nitong si Atty. Michael Powa dito kay Manong Ted Filon ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Viral pa rin ho itong si Atty. Powa dahil doon sa pinakita niyang galing sa oral argument doon sa impeachment trial kahapon. Diyan sa Senado. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong ginawang kanta para dito kay Senator Rodante Marcoleta. No? Ika nga, kailangan hong marinig ng ating mga kababayan itong mga ganitong klaseng kanta dahil nakakapagbigay buhay sa ating mga pinaninindigan at pinaglalaban ngayong mga panahon na to. Kaya naman, play na ho natin itong mga kababayan. Kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag. They can imprison me, they can arrest me, but I tell Kudos dito sa kumanta. Sana wala itong copyright, no. Gusto lang natin maparinig sa ating mga kababayan ng husay ng pagkakagawa nitong kanta na to ni Sir. them, At least hindi siya AI kasi yung karamihan ng gumagawa ng kanta ngayon puro puro AI generated na lang. Yung tono, yung kung ano-anong kabalbalan na lang ginagawa nila. Pero ito talagang talent. Palakpakan muna natin ito si Sir. Bitin natin from the top. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag. they can imprison me, they can arrest me, but I tell them, they still will not win. Itaga nila yun sa bato. Isa siya sa iniipit pagkat di siya makontrol ng mga politiko, pinamunuan ng ulol. Kung ano-anong gawa-gawa na kasong lumabas, pinaratangang magnanakaw ng kampo ni Satanas. Abogadong senador na gustong lumabas ang tama, ngunit bakit siya pa ang pinagbintang at may sala? Pilit na lumalaban sa mga mandarambong, hindi patas ang batas siya pang nauna na kulong. Ibunyag ang totoo, yan lang ang kanyang kasalanan. Kahit di na ginawa, kanyang pinagdurusahan. Abogado siya subalit di umubra yung lakas. Paano ka lalaban kung binabali ang batas? Hindi ka nag-iisa, kasama mo ang taong bayan. Katarungan ng mangingibabaw at katotohanan. Gawin niyo man lahat hanggang maubos ang maleta. Abogadong senador, matalino si Marcoleta. May kasama kami sa iyong laban. Lumabas ang totoo, yan lang ang kasalanan. Inakusahan ng mga buhayang mga salot ng lipunan. Hanggang dulo ay kasama kami sa iyong laban. Lumabas ang totoo, yan lang ang kasalanan. Inakusahan ng mga buhayang mga salot ng lipunan. If the intention of these cases is to silence me, let me say this, it has failed. I will not be silent. Even if my voice is the last one they wish to hear, I will still speak. Balakpakan muna natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Comment nyo dyan sa baba, we stand with Senator Rodante Marcoleta. Akala ko siguro nila yung mababali nila ang ating pagsuporta, pagmamahal sa dito kay Senator Rodante Marcoleta at sa ating mga pinaglalaban. Hindi ho mangyayari yan. Kahit tanggalin nyo na lahat na nagsasalita na yan, yun ang malaking yung problema. Pagka ako sakali, tinanggal nyo pa si Alan Peter Cayetano, tinanggal nyo itong si Robin Padilla, tinanggal nyo itong si Pia Cayetano, diyan na ho maghahalo ang balat sa tinalupan. Yan ho ang ating nakikita dyan. Siyempre, yung ating mga kababayan teka lang, yun na lang mga nagsasalita sa amin tapos pinapatahinig nyo pa. Ano ba kayo, mga adik? Adik nga pala sila. Sorry. Adik nga pala sila, no? Mga adik pala talaga sila. Hindi, kayo, mga adik. Talagang adik ho sila, mga kababayan. Ito, rekta ho tayo sa interview nitong si Manong Ted dito kay Atty. Michael Powa. Sa impeachment trial. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted, at magandang umaga rin po, Ma'am Chacha. Good morning po, attorney. Attorney, siguro simulan po Si DJ, tahimik sa ba? muna natin dito po sa nabanggit ninyo na sinasabi nyong fishing expedition, yung paghingi po ng sabina sa bank at BIR records ng prosecution. Para po ba sa panig ng defense, ano po ba ang threshold o dapat maipakita, maipahayag nitong prosecution para po mapayagan sila na makakuha ng bank at BIR records? Mahirap pong sagutin yan because, Ma'am Chacha, as you know, we cannot discuss the merits, no? Pero siguro yung posisyon na lang na sinabi ko kahapon
Pagdating naman doon sa BIR records, I think very clear naman na meron tayong batas dyan, no? At yung batas dyan really criminalizes yung pagpapalabas ng taxpayers' information, subject to, siyempre may mga exceptions naman po talaga sa batas. Pero yung exceptions na yun, hindi po kasama yung impeachment, no? So, for now, hindi pa po nag-a-apply yung mga exceptions na yun. Yun lang po yung sinasabi natin. Dating naman sa bank secrecy law, obviously, exception, kailangan naman natin i-recognize na exception ng impeachment. But ang sinasabi lang naman natin kahapon ay hindi automatic yon at kailangan pa rin patunayan na may due process yung nangyari at hindi naman na-abolish o yung constitutional safeguards natin. Ibig sabihin, dapat wala pa ring fishing expedition na ginagawa at talagang may kinalaman yung account base sa mga aligasyon na sinasabi ng prosecution. No? But sige lang muna ako doon because, again, napakahirap po ng sitwasyon namin because when you ask us about things and we try to give you the best answer we can, medyo delikado rin po because we might be accused of discussing the merits in public. Ang binabanggit po ng kabilang kampo, may exception pagdating po sa bank secrecy law. Yan na naman, makikipagtalo tayo. O yung naratibo ng mga prosecution. Pero pagka interview yung prosecution, susog lang na susog dun sa mga kabalbalan nila. Palakpakan ho natin ang mainstream media. Visit na yan. Kapag ka po may mga impeachment proceedings. Pero para sa inyo po, Attorney Michael, bakit? Hindi naman magiging Attorney Michael Powe yan kung hindi si GJ Chacha lang, hindi niya kayang sibakin, di ba? Sibakin mo yan, Attorney Isapat na Powe. dahilan, yung exception na yun. Because the fact na meron pong impeachment, hindi naman po automatic na basta may impeachment, pwede mo nabuksan yung bank accounts. There has to be, direct correlation between yung allegation mo, kunyari man, unexplained wealth, pagkakataon nito, na may pumasok dun sa account na yun, no? Nasa sa sinasabi mong unexplained wealth. So, mga ganong parameters lang po yung kailangan ma-establish. Meaning, ang basically, sinasabi ko po, hindi porket nakasulat doon na impeachment is an exception, na automatic na po, no, na pwede buksan ng mga bank accounts. Ang hiling niyo po totally ay ibasura ng impeachment court yung hiling nila na ipakita yung bank at BIR records ni VP Sara maging po ng asawa niya na si Attorney Mans Carpio. Pero hypothetical question, Attorney Michael, kung sakali po bang baguhin nila yung hinihingi nila at ang hingi na lang nila ay yung time na siya po ay Vice President, will the defense team allow it? Mahirap po, no? Because right now, our position remains the same. Our position is really denial of the request for subpoena. Alam mo, Ma'am Sasha, again, I hope you can be more patient with me, but I don't want to get into hypotheticals because then we will be bound by whatever I say. No? I'm sure they'll play this interview back and say, oh, sinabi mo sa interview na to, Tama pwede po. pala or hindi pala pwede. So, mahirap po yung ganyan tanong. Totally understood po, no, Attorney Michael. Yung pong binabanggit nyo, Attorney, na masyadong malawak yung hinihinging records nitong kabilang kampo, dapat mapakita nila definiteness at yung relevance nitong mga hinihingi nila dito po sa impeachment case na ito. Dito po sa past proceedings sa impeachment, palagay nyo po hindi na ipakita ng kabilang kampo ito pong relevance at definiteness nito pong BIR at tax records? Well, yung position lang naman po namin, and of course, again, whether tama kami or mali will depend on the impeachment court. No? But basically, pagdating naman po sa definiteness, we are questioning yung pinagmulan, no, ng mga bank account numbers allegedly owned by the respondent and her spouse. No? Kung ano yung pinanggalingan yan, which is yung AMLAC report nga na naipresenta sa Committee on Justice. So, kino-question namin, no, yung validity niyan, yung legalities niyan. And pangalawa, pagdating sa relevance, I think nasabi ko naman po kahapon, yung naging pahayag o desisyon ng Supreme Court ayon kung ano ba talaga ang impeachable offense. Attorney Powa, naunawaan po namin ano po ang limitasyon, no, sa usaping legal dito po sa ating panayam. Nag-iingat kayo ng sobra kasi baka magamit din po ito against the defense, no. We sincerely understand that. Pero unahin ko lang ang katanungan. Kahapon po marami ang namangha, no, sa inyo pong oration na wala kayong binabasa. Yan ho ba'y talagang minimorya nyo?
Ako, maraming salamat po, no, Manong Ted, at Ito naman si Manong Ted, talaga minimorya. Hindi ba pwedeng nasa utak niya lang lahat ng mga yon? Hindi minimorya. I mean, yung natural, walang script na binabasa, walang script na hindi ba pwedeng gano'n? Kailangan talaga minimorya pa talaga si Manong Ted. Anyway, okay na tayo na na-acknowledge ni Manong Ted na talagang napakahusay nitong si Atty. Poa. Si ano rin naman, si Joke no, magaling din naman. Interview mo yun susunod, Manong Ted. Salamat din ako dun sa mga sumusuporta sa atin. Well, party, siyempre, kailangan merong structure sa utak natin kung ano yung takbo ng arguments natin, no? But medyo, ano po kasi ako, talagang, I'm not saying na pangit nagbabasa or mas magandang nagbabasa because, each lawyer has his or her own style, no? Pero pagdating kasi sa akin, I really easily get distracted pag meron akong nakahanda. Dahil pag may nakahanda, I tend to look. Tapos, alam niyo na, pag medyo na-distract ka, hindi mo na alam kung nasan ka. Hahanapin mo pa kung saan ka huling tumigil. So, parang yan lang po talaga yung preference ko. Na I have a structure. Kaya nga meron ganun nakita natin doon sa ibang mga kasama. Silip-silip pa sila, tingin-tingin pa sila sa papel, ganun eh. Siguro na yun na hindi ganun yung trip nitong si Atty. Poa. Turn my head and then I'll just try to say it coherently. Kumbaga, kanya-kanya pong estilo to, kung saan ka komportable. At kahapon nga po, I mean, with all due respect, no, sa lahat ng panig, you were able to deliver it, no, very convincingly, and kahit na po malumanay, yung pong mensahe ay strong pa din. Alright, so... Salamat po. Salamat po, Manong Ted. Yes, sir. So, Atty. Poa. Si Manong Ted, pagka pinuri ka ng ganyan ni Manong Ted, medyo kabahan ka na. Palakpakan. Ito na, lilipad na. Kahapon po naman, di na may tatanggi, nabanggit naman ng inyo pong katapat na si Congressman Sel Jokno, yung mga nangyari na in the past, lilipad na tayo eh. yung kay CJ Corona. Paano po natin ito, again, sasalagin, considering na yung kay Corona impeachment, sinasabi, ultimo, no, nitong mga judge ngayon na nandidiyan, si Escudero po at si Cayetano, na yung unang-una pa lamang, opening balance pa lamang ng bank account, pinayagan ng buksan, na hindi naman sakop pa nung kanyang panunungkulan bilang Chief Justice. At yun din nga pong binabanggit din, hindi ho ba, na ito po ay isa publiko ginawa ng impeachment court. Paano po kaya yon? Opo, tama po kayo, Manong Ted. At first and foremost, let me premise my answer, no, na I really have the utmost respect for Representative Jokno. In fact, it was really an honor and a privilege na siya po yung naging opposing, no, kahapon. It's an experience I will probably never forget. So, yung pagdating naman po na sa nabanggit niya, no, pagdating po sa Corona, I understand where he's coming from. Kasi nga po, nagkaroon na ng previous impeachment proceeding na ganun nga po. No? At yan po yung pinakahuling impeachment natin na talagang full-blown trial. But ang punto naman na ni-raise namin kahapon, again, I'll just be factual kung anong ni-raise natin, is that yung nangyari kasi na yun, that predate yung Supreme Court decision, no, on Duterte versus the House of Representatives, kung saan inilatag na po ng ating Supreme Court kung ano lang ba talaga yung saklaw pag sinasabi mong impeachable offense. At doon nga po sinabi ng impeachable offense ay mga offenses committed while the public officers occupying an impeachable office and that it is in relation to his or her office. So, yun naman po ay desisyon na inilabas ng Supreme Court at na pagkatapos na ng Corona trial. At syempre, ang presumption natin dyan, they were cognizant and alam nila kung anong nangyari sa Corona trial when they issued that decision. Kaya nga po, sabi po ninyo, yan na nga po ngayon ay batas na, no? Kasi pinakahuling jurisprudence ika ninyo sa the same subject matter. Bagamat kinokontra again ng prosecution, no? Sa pagsasabi nga po nila na yung pag-appreciate natin daw iba. Pero i-fortify ko lang yung tanong ni Chacha kanina. So, kung basic lang po nga ito, no? Basic lang. Huwag natin pag-usapan yung magmula ng Vice Mayor. Magmula lang nung pong June 30 ng 2022 hanggang ngayon na bank records. Clearly, yan po sakop ng, kumbaga, clearly, yan po ay naaayon na sa batas.
Well, Manong Ted, yung posisyon kasi namin dyan, again, without saying kung tama kami o mali kami, this will really be up to the impeachment court, is sabihin na natin na yung bank records ay only from 2022 no, hanggang present day. Ang pananaw pa rin namin dyan is ayon sa aligasyon. No? Wala naman kasing sinasabi na pumasok kung anumang illegal na pera o anuman o hindi na deklarang pera sa naturang mga bangko. So, sa atin, it's still not directly alleged. No? Walang ganyang allegation to justify na buksan yung mga bangko. But again, that's just our position. Kaya I don't want to say na, na siguradong tama kami or mali yung sinasabi ng kabila. It's really up to the appreciation of the impeachment court. Yan lang po talaga ang posisyon ng defense. And whatever happens, depende kung ano maging desisyon ng Supreme Court, we will have to assess. No? And then, of course, consult our client kung kinakailangan. Opo. Sige po. Attorney, yung pong prosecutors no after the kahapon, the hearing yesterday, nag-press con sila no. At sinasabi nga nila, itong Article 4 na aming unang inilatag, boundary na kami dito. As a matter of fact, we have proven our case, no? Although meron pa silang isang testigo na haharap si Attorney Matibag. Yung daw dalawa na NBI officials, agents ay sapat na para patunayan nila yung kanilang aligasyon sa Article 4. What's your comment on that? Well, siyempre po, no, I think inaasahan nyo naman na siyempre on our part, sasabihin namin, hindi. No? So sa atin, we will leave it up to the court. But for us, siyempre, we also had our targets for the past few days, the first few days of impeachment trial. And siyempre, ang position namin is we were able to hit our targets and we were able to successfully test credibility. Whether may credible man o hindi. Yung mga testimonya ng witnesses and show the na-test nga yung credibility ng witness. Napakita doon sa pagkukross-examine ng defense. Ang problema ko kasi, yung naratibo sa mainstream media. Yung naratibo sa mainstream media, slanted, kumbaga, di ba? Napaka nakabaling doon dito sa mga siraulong mga gustong naninira dito kay VP Sara. Yun talaga ang naratibo sa mainstream media. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, imbis na i-share nyo ho yung mga taga-mainstream media, i-share nyo lang ho yung mga talaga nagsasalita ng katotohanan. Hindi ko sinasabing PH update Halimbawa, itong DJ Chacha Manong Ted Pailo na tambala na to, kung ito sa tingin yung nagsasabi ng katotohanan at yan ang nakikita nyo sa impeachment trial, yan ang i-share nyo. Pero halimbawa, nakikita nyo nagsasabi ng katotohanan, yung ibang mga network, ibang mga yun ang i-share nyo. Kung yun ang panoorin at i-share nyo ho. Kasi mahirap na Iliniligaw ko kasi ng ibang mga mainstream media yung naratibo dito sa pinag-uusapan natin na to. Sa totoo lang, infirmities dun sa mga ginawang investigasyon. But, siyempre po yan ay talagang appreciation ng impeachment court kung talaga bang they were able to prove their case. Kaya ako tinanong po yan, ngayon, again, sabi nga ninyo, expected na ang sagot yan, di ba? Sa kanila yon. Sa amin, kaninyo, you were able to hit your target. So, nahit nyo ang target, attorney, na patunayan sa impeachment court na yung kanilang aligasyon dito na grave threats, yung sinasabi na pagkontrata ng isang by contracting ito pong contracting for the assassination of the president, no? At saka yung grave threats na ito ay hindi impeachable offense. Ganun po ba yun? No, actually po, Manong Ted, hindi po ganun, no? Yung naging posisyon ng defense. Ang posisyon ng defense is number one, no? Yung characterization na threat na yon, banta na yon, hindi po yan yung teorya namin. Ang teorya namin is mali nga yung pagkakarakterize na banta yun, no? To begin with. And yung pagkokontrata, we were very careful with that. Parati nasabi, walang kontrata na napag-uusapan. But again, Manong Ted, I think kailangan mapaliwanag sa ating mga kababayan na cross-examination pa lang po yung ginagawa namin So, kailangan pa pong intayin na maglabas din ng depensa ng aming evidence in chief para makita talaga kung anong teorya ng depensa. Oo nga pala, kasi meron pa ho kayong side pala, sagutin lahat ng articles, baka nakakaligtaan din po natin yon.
no, na ito, Opo. ito ho lamang ay prosecution na pagkakataon. Meron pa po kayong mismo na ihaharap na testigo kung meron man. Meron ho ba kayong testigo dito? Yes, meron po tayong mga testigo dyan. So, pagdating po naman sa ngayon, bali ang para lang masimplehan natin, kwento pa lang po ng prosecution yung narinig natin, no? So, kailangan hintayin din po natin yung kwento ng depensa. Aha, opo. Sige, so ano ang take nyo na kung boundary na nga sila doon sa NBI agents, meron pa silang dagdag pang boundary itong si Attorney Matibag? Well, I don't want to speculate kung ano yung purpose, no, ni Director Matibag, but I suppose meron pa silang inihahanda na sasabihin niyang karagdagan doon sa mga nasabi ng NBI agents. So kami naman po, siyempre po, prepared din naman kami at patuloy pa rin kami naghahanda para sa isasagawang cross-examination kay Director Matibag kung kinakailangan, depending kung ano yung lumabas sa kanyang direct. No? Opo. Sino po ang abogado sa panig po ninyo na mag-cross-examine kay Director Matibag? Nako, paumanhin, Manong Ted, kasi the policy of the defense team, no, na hindi namin sinasabi kung sino yung tatayo o mag-anchor for the day. Kaya nga yung pati yung sa akin yesterday ay hindi po disclose muna. Okay. Sige, so abangan po natin yan on Tuesday pa po. Alright, so... On Tuesday, tama po. Tuesday po. Okay. Attorney, ano ang reaksyon ng defense o panig po na, ni VP Sara doon sa napag-usapan kahapon tungkol dito sa sinasabing kaso na iimbestigahan ng NBI without mentioning naman kung sinong na may mga senador na involved dito, pero medyo nag-react dito yung dalawang senador natin na nakaupo ngayon bilang mga hurado. Meron ba kayong reaksyon doon? Opo. Wala po, Manong Ted. In fact, hindi namin napag-usapan pa ni VP. Although kasi sa totoo lang, hindi pa kami nakakapag-usap ni VP after ng oral argument kahapon. No? Yung mga text namin, very very limited. So hindi ko pa alam kung meron mga reaksyon o wala dahil hindi pa kami nakakapag-usap. Kami naman sa defense, Manong Ted, syempre with all due respect to our senator judges, hindi na kami nagkokomento sa ganyang mga bagay. Because I think all of our senator judges naman, and I can say, from the past few days, we can see naman the impartiality of the presiding officer and the senator judges. So, wala naman tayong masasabing masama o reklamo man lang. Opo. Nanonood ba si VP Sara araw-araw kapag may trial po? I don't know for sure, pero I wouldn't think so because Manong Ted, marami siyang mga engagement, no? Katulad nung isang araw, nung akala kong dadalo rin siya, nagsabi rin naman siya sa akin na susubukan lang niyang humabol kung sakali man dahil marami siyang mga meetings. So but definitely araw-araw nag-update ako sa kanya and napag-uusapan naman namin kung ano yung nangyari, no? And I'm sure kung meron mang panahon, pinapanood niya, hinahabol na lang niya through yung mga, naka-ano naman yan naka-post naman po yan. But nag-uusapan naman po namin ang takbo araw-araw. Opo. Meron na ba siya reaksyon doon sa statement na basa ko po ng spokesperson po ng impeachment court na yung pong threading on thin line ng subjudice doon sa kanyang statement na itong impeachment na ito, wala itong basihan at wala itong katuturan, so to speak, kasi nga daw, from the very beginning, walang ebidensya, etc. Oo, well, naglabas siya ng kanyang saloobin, but hindi na namin napag-usapan yan. Although, syempre, when I saw the statement, tinignan ko naman, sa akin, naglabas naman ng saloobin ng ating Vice Presidente. Ngayon, it will be up to the impeachment court, but hopefully, hindi naman nila bigyan pa ng kulay. No? It was really the person saying kung anong nararamdaman niya dito sa kasong isinampa laban sa kanya at hindi naman detalyado yung mga sinasabi ukol sa mga argumento ng bawat panig. Nag-react ba si VP Sara doon sa pagtanggal na sa pangalan ni Attorney Zuleika Lopez bilang mga testigo ng prosecution? Meron bang reaction? Wala naman po. Wala naman po because, number one, yung pagtanggal, that is a prerogative to prosecution. Pangalawa, it was also listed kasi as a witness for another article. So hindi naman natin din alam kung ipapatawag pa rin siya para sa ibang mga article. Sige. So, attorney, meron kayong deputy spokesperson na kailan po siya ninyo isasalang para po... Ay, nako. Hiling nyo nga po yan, Manong Ted. No? So,
Kami naman po ay ako lang po on-board ko lang po no dahil very capable naman itong si Attorney Goulart except Oo. it's his first time to really face the media. Mm-mm. So gusto ko lang po siguro may on-board. Siguro Opo. give me mga 1 week. Okay. Kasi sinabihan ko naman po na by Monday he will join me no kung Oo. sakaling may mga interviews para lang he gets the hang of things. Oh, para din po nga kasi naunawaan namin pag hindi ho kayo pumapayag kasi nga busy kayo, para ho laging may side ang Vice President. Yung pong aming pong adikain dito, laging may panig po ang Vice Presidente. Yun po lamang po naman po ang aming pong purpose. So sa panghuli lang po, kung hindi nyo ho kakasama ng loob ha, kasi meron po mga nanonood ngayon sa amin, ito hong mga nakatutok sa impeachment trial, may mga senador na pinapangalandakan, kesyo Ateneo siya, UP siya, kesyo Ganire, ganyan. Dito po may mga nagtatanong, saan daw ho ba kayo graduate sa College of Law? Kasi baka yung iba gusto hong sumunod sa inyong yapak. Sa Aray ko. po ako, University of the Philippines. No? UP Law po ako. Pero alam UP niyo man, pala. Ted, para sa akin, and this is my honest opinion, pare-pareho lang man po. No? Although I'm very, of course, proud to be part of UP. But it's really not a school, but what you make of it while you're there. Amen. Amen. Hindi yan kung saan ka graduate. Opo. hindi po yan saan sinasabi ng graduate. attorney. Ang ganda ng Opo. quote niya. Ano ulit Oo yung quote naman. ni attorney? It's Oo. not. Pakiulit daw po, ano po yun, attorney. Sabi attorney? po Ang nitong si ganda eh. Chacha. Oo. Sabi ko, it's not really the school, but it's not really what law school you go to, but it's what you make of it while you're there. Oo. Amen. Sige po. ganda. Attorney, salamat po na marami. Hindi ko na ho tatanungin kung anong batch kayo, ha? Thank you, attorney. Thank you po, Manong Ted. Idol Thank you po, natin Manong si Ted, attorney Ma'am sa Chacha. pagkakalma. Thank Thank you you. po, Thank attorney. you. Mantakin nyo, pati si DJ Chacha, idol niya na si attorney ngayon, mga panahon na to. Si attorney Michael Poa. Lipat po tayo sa PCO. Nako, yan ang sinasabi ko. Pinakamamahal, pinakapipitagang tagapagsalita ng Malacanang, Anteclair. Tingnan nyo ho siya ha. Panoorin nyo ho siya ng maigi dito ha. Sisinghot ho siya. Kung paano suminghot itong siligutan, ganun din ho siya suminghot. Tingnan nyo ha. Mabilisan lang to, mabilisan lang. Ang Tristan Odalo Newswatch. Yun no, yun no. Good Kita nyo yon? Kita yung mga ano yun eh. Magkakatropa yung mga yan. O isa pa ha. Katanungan. O, gang, Unang tanong, ha. Tristan Odalo Newswatch. Good Nakita nyo yung isa pa. Ano yung joke pag nakita ko sumisingot Unang to si tanong, ante? Tristan Odalo Newswatch. Bakit hindi na ano to? Bakit hindi na pukosan to? Ano ba yan? Good afternoon, Yusek Claire. I'll start po with Senators Alan Peter and Pia Cayetano says the NBI's planned probe into the 2019 SEA Games is meant to intimidate senator judges and distract them from the impeachment trial. Because una pong nasabi ni Director Matibag na gusto nilang tingnan yung naganap umano o posibleng anomalya noong 2019 SEA Games, including yung 10 billion unliquidated funds, lack of competitive bidding, and questionable 50 million cauldron or caldero. So una po, does Malacanang support this investigation, and how does the palace want to respond to claims that it is meant to intimidate senator judges? Unang-una po, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang naririnig, nalaman, na anomalya. Ang dami nating naririnig, nalalaman, na anomalya sa flood control, ba't walang nag-iimbestiga? Yan ang problema natin dito, Auntie Claire. Mandato nilang, meron naririnig, may nakambitira. Hindi po kailangang utusan Oo, ng wala. Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng CIDG, ng PNP. Trabaho po nila yan. Kung ito ay sinasabing panggigipit, ang aking pong narinig lamang ay ito ay paiimbestigahan ni NBI Director Matibag dahil kung inyo pong matatandaan, Kalimutan na namin. magtatayo po ng NBI Academy dito sa New Clark City. At the time na nagkaroon sila ng pagpupulong ay mayroong nakapagsabi sa kanya na mayroong mga issue patungkol sa korupsyon nung ito daw ay isinagawa. So ito yung nabanggit lang naman sa kanya at naisumbong.
bilang isang namumuno sa NBI, kapag may nadinig na gano'n, ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Hindi, tignan, naimbestigahan na ba yan? Ha? Meron, kahit saan naman, flood control nga eh. Ang daming issue. Ang tanong, naimbestigahan na? Hindi pa. Yung issue na yan, naimbestigahan na? Oo. Si Drilon pa nga tumayo sa Senado dyan sa issue na yan. Nagkaroon pa ng matinding balitaktakan sa Senado dyan sa cold road na yan. Okay lang naman, imbestigahan nyo para ika nga magkaalaman na kung ano nga ba nangyari dyan sa New Clark City at kausapin natin yang si Vince Dizon. Nagmumura na niya si Vince. Kung lang yan to, problema niyo to, ba't patay ako dinadamay daw? Makakalatkan si Vince Dizon yan, BCDA chairman siya nun eh. Diba? Tulugan? Ignore? O imbestigahan? Hindi po ba dapat na imbestigahan? Hindi. Imbestigahan na yung imbestigahan. Dahil gusto niyang manira o makadiskaril ng isang tao. Pangalawa, walang nabanggit si NBI Director kung sino ang kanyang iimbestigahan. Hindi nga, given na nga yun. Alan Pitt yun. Alan Pitt. Automatic na Alan Pitt yun. Pagka yun ang pinag-usapan, Alan Peter yun. Tatanga-tanga ka na lang kung hindi mo pa siya bagay. Tatanga-tanga ka nga pala. Sorry. Kaya hindi mo alam. Ito kasi minsan ilinilibil ko sa normal na tao eh. Normal na halimaw to, hindi tao to. Diba? Pero naitanong na isang reporter na nakabanggit ng pangalan. At ito naman ay sinang-ayunan niya. Sinabi niya na makikipagtulungan sa kanyang paniwala ay makakatulong ang bawat tao sa pag-iimbestiga. Bakit sasabihin na ginigipit? Tama ba yung word? Ginigipit? Ini-intimidate. Ang tao na wala naman na... Kung ako doon sa asawa ni Matibag, kabahan na siya. Kung ako doon sa asawa ni Matibag, kabahan na siya. Dito sa paraan ng pagdepensa nitong si Auntie Claire dito kay Matibag. Kung ako sa kanya, ni Auntie Claire dito kay Matibag, kung ako sa kanya, kabahan na siya. Pagka ikaw dinidepensahan ka na ni Auntie Claire, iba na yan. Diba? Iba na yan. Kaya kung doon sa congresswoman na asawa ni Matibag, nako, bantay ka, madam. Dapat katakutan. Sinismis pa nga. Chismis pa nga. Ay hindi nai-intimidate kahit kailan. O sige, tingnan natin. Next administration, kung hindi mai-intimidate yung mga nagnakaw sa mga maanumalyang flood control project. Tingnan natin. Ang pag-iimbestiga na gagawin dahil meron naman talagang issue noong pang 2019. Hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil... Ang problema kasi Marcoleta kulong na, Jinggoy Estrada kulong na, Rodante Marcoleta kulong na. Ay, ang mga yan yung mga vocal sa Senado. Ngayon, ang tinatarget nila si Alan Peter Cayetano. Yan naman ang kung si Alan Pitt pa lang ang nabalitaan na magaganyanin, okay lang eh. Siguro talagang investigasyon yan. Siguro gusto talaga nilang malaman kung ano nangyari dyan sa kaldero na yan. Naimbestigahan na yan. COA, lahat na. Yan mga taga-COA kasi parang kay VP Sara rin. Bibigyan ng unmodified opinion tapos mamaya ano nila. Anong tawag dito? Ang tawag dito yung notice. Diba? Yung notice. Pagka kinalikot na ng administrasyon yung COA na sa bagay, no? COA ngayon, ganyan. Pagka panahon na ni VP Sara, ba't ba lalakas sa loob nito mga to? Hindi mo magkaka-election sa 2020. Kasi kung magkaka-election sa 2020, hindi ho ganito kaangas itong mga to eh. Kaya bantay ho tayo mga kababayan. Ang dating sa mga nangyayari ngayong mga panahon na to, talaga nga huwatang hindi magkaka-eleksyon. Kasi yung kakups nila, hindi yung matapos-tapos. Sukdulan yung pagiging kups nito mga to sa totoo lang. Kasi patapos ng administration, ang normal na reaction mo dyan, dapat magpakabait ka na kahit pa. Dahil mapapalitan ka na. Ang tanong, mapapalitan ba sila?
maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga. So wala pong any question on the timing kasi baka or it's just a mere coincidence because as we all know, mayroon pong nangyayaring clash between the Cayetanos and Director Matibag in recent or in past events then. Nabanggit po ito sa atin mismo ni Director Matibag na nagkataon lang na mayroong isang ambush interview at tinanong kung ano ang kanilang mga isinasagawang pag-iimbestiga at nabanggit nga niya ito. At tatandaan din po natin na June 15 pa po nagkaroon ng pagpupulong itong si NBI Director Matibag. Imbestiga lang, pakulong nyo na yung mga ipapakulong nyo. Pagka ang taong bayan napuno, wala nang nagsasalita para sa kanila, anak ng toka. Dapat napanood nyo ho ba yung maxi driver? Yung motor taxi driver? Imbis na ito pagi di Matibag, imbestigahan para hindi na maulit itong mga ganitong klaseng kabalbalan. Hindi. Yung 2019, ang kanilang iimbestigahan yung flood control, di ba? Mga nakawan sa pamahalaan, custom, di ba? Punta tayo 2019. Pambira. Dito sa mga tauhan sa New Clark City dahil nga po gagawing NBI Academy. So hindi po siya dahil sa nagkakaroon sila ng World War ni Senator Alan Cayetano. Nabanggit lang po niya ito dahil tinanong po siya. Maraming makukulong. Anti-Claire, huwag kang mag-alala. Next administration, maraming makukulong. Kung ngayon walang nakukulong yung mga nagsasalita, next administration, maraming makukulong. Sa isang ambush interview. Panalangin mo na lang, hindi ka isa doon sa mga yon. Kasi maraming makukulong. Mga congressman, hindi ko alam hindi ko alam kung anong pinaplano na susunod na administrasyon, kung anong pinaplano ni VP Sara. Kasi magpapatuloy lang tayo dito sa ganitong klaseng cycle pagka hindi pa natin binago itong bulok na sistema na to. Kumontra na ako mga kumontra, kailangan baguhin itong sistema na to. At kung babaguhin yan, panahon niya ni VP Sara. Hindi para mapahaba ang termino niya, para mailagay sa tamang landas tong buwis na ano na to. Kakalungkot. Last na lang po, speaking of officials who might be tagged or investigated in this 2019 SEA Games, sa speech din po or sa statement ni Senator Cayetano yesterday, nabanggit niya po na it's definitely not me dun sa mga ibang procedures. Kawawa ako Pilipinas, sa totoo lang. Kawawang kawawa. And, safe. Safe na daw ang Pilipinas. Wala nang adik. Wala nang adik. Hindi ko gagawin ng adik yun. Nakasakay ka bigla kang bubunutan tapos ginawang gripo yung tagiliran. Pambira. Anong klaseng bansa to? Oo, nahuli. Nahuli nga. Wala tayong issue doon, nahuli. Good job ang law. Pero yung deterrent, yung para hindi na mangyari yung mga ganong klaseng bagay. Yung droga, may babantay ba? Hindi, bumabaha ng droga ngayon. Kaya nangyayari yan kasi bumabaha ng droga. Because the infrastructure involved, it was done by the BCDA. The chairman of BCDA is one of the closest advisors of the president now. And I think he's referring to now DPWH Secretary Vince Dizon. What Kaya guarantee will tatamaan si Vince yan. Siguro balak na lang pakulong to si Vince. Wala na silang pakinabang sa kanya. Malacanang give to the public na kung umabot man po sa punto na tanungin din si Secretary Vince ay hindi po manghihimasok ang palasyo. Sa ating pong pagkakaalam At na paano hindi nangihimasok? Sekretary nga ng DPWH, isa sa mga tinuturing mastermind sa flood control, gagawin state witness. Siyempre gagawin din yung state witness to si Vince. Si Raulo ka ba? Ito taga Newswatch Plus na to, si Raulo ka ba? Sigahan po si Secretary Vince Dizon. Noong mga panahon na yon, patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Acquitted na siya, ibig sabihin. Wala nang issue kay Vince Dizon. Kay Alan Pitt na lang. Palakpakan natin. Wala sala si Vince. Meron pong ganoong record. Pero kay Alan Peter Cayetano walang record. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At the time ay Speaker of the House. Hindi na Hindi na imbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit.
Dahil sa ating pagkakaalam, Malalagot kayo. ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at the time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. Kasi wala naman kasing kasalanan, walang pananagutan si Alan Peter Cayetano. Ngayon, kung sa tingin ng mga adik, mayroong pananagutan si Alan Peter Cayetano, wala tayong magagawa doon. Mga adik yung mga yan. Ayun na nga, dito na una tatapusin ng ating reaction video. Pagka talaga nagtanong yung kachokarat na yun ni Auntie Claire, latag na latag, anti-Duterte na anti-Duterte. Pambira. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.